Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Well, atin pong pakinggan ang paliwanag po ni Joel Villanueva tungkol sa kanyang kinakasangkutang anomalya sa flood control project insertion. Ghost Project. Ayon po kay Joel Villanueva, pakinggan niyo po ang kanyang mga pinagsasabi. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? Sino ba? Sino ba sa palagay mo? Ha? Bakit kasi ayaw mo pang umamin kung talagang may kinalaman ka? Senador Joel Villanueva. Ha? Oh. Ngayon, kung talagang wala kang kinalaman dyan, maglabas ka ng ebidensya mo na talagang wala kang kinalaman. Bakit ka dinadawit ni Bryce Hernandez? Ito. DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Sino? Kung hindi ikaw, sino? Multo? Sino? Ako? Oh, yung kapitbahay ko, kapitbahay mo, sino? Kayo lang naman ang namumuno dyan. Huwag mo nang bilugin ang ulo namin. Joel Villanueva. Ha? Kaya pala, ganun na lang ang pagtatakip nyo sa isang kasalanang mortal sa ating konstitusyon, sa ating taong bayan. Dahil pati kayo involved. Oh, di ba? Involved ka sa mga pagdo-donate. Tumanggap ka ng donation campaign rally. Yung donation. Kasama mo si Cheese. Tumanggap kayo. O, alam nyo namang bawal yan. Pinagbabawal ng Comelec. May resolution dyan ng Comelec na bawal tumanggap kahit na sino ang mag-offer sa inyo. Basta ito'y may kaugnayan sa gobyerno. Mga contractor man yan, kung sino, basta't may kaugnayan sa gobyerno, bawal kayong tumanggap ng kahit na anong donasyon. Sige nga, maliwanag mo. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control, lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na, wala po tayo o si Joel Villanueva. Puputulin ko muna sa net, babasahin ko itong report na to. Newswatch Plus PH. Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed fund. Ang ordinaryong senador, wala pong ganyang kapangyarihan. Anong walang ganyang kapangyarihan? Senador ka. Senador Joel Villanueva denies any involvement in the 600 million for Bulacan flood control project in the 2023 unprogrammed fund. Former DPWH Bulacan engineer Bryce Hernandez claimed that Villanueva was behind the budget insertion and allegedly received 30% and project kickbacks. Allegedly received 30% and project kickbacks. Hernandez initially said the fund were in the 2023 General Appropriation Act but later clarified they were under unprogrammed appropriations. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson confirmed the 600 million item under unprogrammed appropriation but noted that Hernandez has yet to provide proof of Villanueva's involvement on the amount. Chinap-chap nyo nga 75, 75, 75 eh. Anak ka ng kabayo. Pagpatuloy natin yung na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto,
wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging bycam, hanggang insertion sa bycam, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Sino naman yon mga yon? Maglabas ka ng iyong ebidensya kung sino yon, Senador Villanueva. Yung sinasabi mong ikaw ang gustong ialay. Sino ang gagawa nun para sa'yo? Sino? Ha? Huwag mong sabihin kapitbahay mo. Huwag mong sabihin mga senador din. Ha? Huwag mong sabihin mga congressman na kalaban mo. Ngayon, patunayan mo yung sinasabi mo. Maglabas ka ng ebidensya mo na yan ay paninira lamang na para sa'yo. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok. Sa taong bayan, isa ako sa hindi naniniwala sa pinagsasabi mo, Joel Villanueva. Ha? Kasi ikaw mismo, ha, kumakampi ka sa isang kurap. Kung natatandaan mo ito. Ha? Kinakampihan nyo yung isang kurap na katakot-takot ang ginastos na confidential fund. Hmm? Hindi nyo man lang ipinagpatuloy yung kanyang trial. Ngayon, sabihin mo sa akin kung karapat-dapat ka maging senador. Ha? Hindi ka karapat-dapat maging senador dahil senador lamang kayo ng isang pamilya at hindi kayo senador ng buong bayan. Hindi kayo senador ng Pilipinas. Tandaan mo yan, lahat kayo na bumuto sa pag-archive ng impeachment, malaki ang pananagutan nyo sa taong bayan. Corrupt din yung kinakampihan nyo eh. Okay lang sana kung kung nagpatuloy yung impeachment eh. Hindi. Ginawa nyong pinatigil nyo, inarchive nyo, hindi nyo man lang pinakinggan yung sambayanan na mag-hearing muna bago kayo magdesisyon. Kasi yun ang mandated ng Senate eh. Yun ang pinag-uutos ng konstitusyon natin na magkaroon ng paglilitis bago kayo humatol. Pero anong ginawa nyo? Ito ngayon ang consequences ng pinagagawa nyo. Gulo. Kaguluhan sa bayan. Ito na, patong-patong na yung kaguluhan ngayon. Pumasok na tayo sa worst scenario dahil sa mga maling desisyon ninyo. Tutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Paano kang maglilingkod ng tapat? Ang pinaglilingkuran nyo, ang mga Duterte. Ha? Hindi kayo naglilingkod sa taong bayan. Tandaan mo yan, saksak mo yan sa utak mo, Villanueva.
Hindi kayo naglilingkod sa taong bayan. Wala kayong iniisip, sarili nyo lang. Hmm? Maraming salamat po. Oh, Paulit ito, mga kababayan, nag-explain si Joel Villanueva tungkol sa kanyang kinakasangkutang maanumalyang problema, manumalyang kontrobersyal sa tinatawag na yung mga program, yung anomalya sa kanyang bayan, mga ghost project. Ito'y nakita na sa under and program appropriation. Sinong magpapasok dito? Ibang tao? Pwede ba yun ipasok ng ibang tao? Kalokohan ito, yung pinagsasabi nito. Kaya nga sa mga pinaggagawa nyo, sa mga nakalipas, ngayon bumabalik sa inyo yung problema. Dahil sa inyo ring kagagawan. Ha? Pilit yung pinagtatakpan ang isang napakalaking kasalanan ng mga Duterte. May nagsabi pa nga dyan, talunin na lang daw sa eleksyon. Sus, Mariusip kayo. Ang daming nagalit sa inyo. Ang daming nagalit na taong na mga kabataan sa mga pinaggagawa nyo. Hindi nyo man lang ipinagpatuloy yung impeachment. Ngayon, ito, patong-patong na problema. Ito na ngayon. Oh, nagkapatong-patong na ang problema natin ngayon. Hindi ko alam kung magiging okay pa ang Pilipino. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo ganito. Oh, ito na, may rally bukas. Hinihiling ko lang sa mga organizers ng rally bukas, September 21, na maging payapa ang ating rally. Kasi sasama po ako dyan. Pupunta po ako ng EDSA Shrine upang sumuporta sa trillion peso march na rally. Kasi isa po ako sa mga mamamayan ng Pilipino na hindi sumusuporta talaga sa korupsyon. Kung sino ang involved dito, kailangan nilang managot. Kung involved kayo, mga politiko, managot po kayo dapat kasama nyo. Kasi si Cheese Escudero tumanggap din ng donation kay Lawrence Lubiano. Ikaw rin, Villanueva, tumanggap ka rin ng donation eh. Oh, wag mong sabihin sa akin hindi ka tumanggap ng donation. Oh, tapos ito pa sa anomaly ng flood control project. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.